Ang awakening ni Captain Yami Sukehiro. Marami talaga ang nag-aabang sa moment na ito sa kung ano ang kayang gawin ng full potential dark magic ni Captain Yami. At mukhang dito natin malalaman kung ano talaga ang kayang gawin ng Demon Soul Pill. Well, in this chapter, masasaksihan natin kung paano mag one hit si Captain Yami at mukhang magkakaroon na ng Demon God sa series ng Black Clover. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lads at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito sa isang cover page na ipinakita ang apat nating karakter na sina Captain Yami, Ichika, Nak at Morgan, kung saan nagpapahiwatig na ang chapter na ito ay tatalakayin ang magkapatid na Yami at ang magkapatid na Faust. Ang sumunod na panel ipinakita ang nangyari sa huling eksena nung nagawang mapabagsak ni Morgan si Captain Yami at bigla namang lumitaw sina Nak at Ichika sa pamamagitan ng pag-teleport through shadow magic teleportation. Ngumiti si Morgan nang nakita na dumating na ang kanyang kapatid, subalit iba ang nararamdaman ni Nak nang makita ang appearance ni Morgan na isa ng paladin. Samantalang may napansin si Ichika na may nahuhulog sa baba at nag-iba ang kanyang reaksyon nang na-realize na ito ay ang kanyang kapatid na si Yami. Habang nagkakaroon ng magkaibang reaksyon sina Ichika at Nak dahil sa kani-kanilang kapatid, bigla namang nagsalita ang isang Lucius clone na lumitaw out of nowhere para tulungan si Morgan na sinasabi nitong maaari daw magdulot ng malaking problema sa kanila ang mga Magic Knight na naniniwala sa anti-magic. Nadagdag pa niyang bilang former Grader Squad, gusto niyang magkasama silang dalawa ni Morgan na pabagsakin ng tatlo. Napatitig si Nak sa dalawa na parabang iniisip niya kung kaya niyang i-handle ang dalawa, isang paladin at isang Lucius clone. Habang nakaabang lang ang apat na demon kung saan binanggit ni Nak ang salitang let's go upang simulan ng bakbakan at nagcast kaagad si Nak ng magic spell, Mana Zone, Dark Prison, Hunting Ground na makikitang lumabas ang napakaraming shadows na kamay para palibutan at ikulong si Morgan at Lucius. Kalmado lamang ang dalawa na parabang hindi sila nababahala sa kapangyarihang kayang gawin ni Nak at hinahayaan lang nilang magpakulong sa Dark Prison Hunting Ground. Pasigaw na sinabi ni Nak kay Ichika na aabalahin niya muna ang dalawa. For the meantime, gumawa muna ng paraan si Ichika para iligtas si Yami. At kahit ikinukulong ni Nak ang dalawa, nagawa pa niyang iligtas si Yami sa pagkahulog gamit ang kanyang shadows upang hindi tuluyang bumagsak sa lupa. Habang nahuhulog at sumusuka ng dugo dahil sa matinding pinsala na natamo, inisip ni Yami na hindi na ito maganda at mukhang kukunin na ata siya dahil nagkakaroon na siya ng hallucination na nakita niya ang kanyang kapatid na si Ichika, ngunit bigla niyang na-realize na parang may nararamdaman siyang napaka-familiar na ki. Nasa baba na ang dalawa at makikita sa mukha ni Ichika na sobra ang pag-aalala para kay Yami at pilit niya itong ginigising. Narealize ni Yami na tunay nga talagang si Ichika ang nasa harap niya at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito sa Clover Kingdom. Sagot ni Ichika na yung Black Bull's Magic Knight daw ni Yami ang gumawa ng paraan para makapunta siya sa Clover Kingdom kasama si Asta from Land of the Sun. Nakuha pang tumawa ni Captain Yami dahil after all, buhay nga talaga si Asta at ang kanyang mga idiot Black Bulls ay gumawa ng paraan para ibalik ang batang yon sa Clover Kingdom. Habang pumapatak ang pawis ni Ichika, unti-unting nag-change ang tinig ng kanyang pagsasalita at humingi siya ng tawad sa kanyang kapatid. Sinabi ni Ichika na pinatay ni Yami ang kanilang ama pagkatapos nitong masiraan ng bait at siya talaga ang nagmassacre ng kanilang angkan. Kaya umalis ang kanyang kapatid sa Land of the Sun para akuin ng lahat ng kasalanan. Unti-unting pumapatak ang luha ni Ichika at sinabi niya na ang kanyang kapatid ang nagligtas sa kasalanan na kanyang ginawa at wala man lang siyang alam. Nagawa pa niyang magalit noon sa kanyang kapatid kung kaya't humihingi talaga ng tawad si Ichika kay Yami. Sinabi ni Yami na hindi na kailangang humingi pa ng tawad si Ichika dahil humingi siya ng tulong kay Ryo kung paano resolbahin ang problema na yon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang flashback kung saan handa na ang bangka para sakyan ni Yami at sinabi nga dito ni Ryo na mag-ingat itong si Yami. Nasagot naman ni Yami na huwag nang mag-aalala pa para sa kanya. Sinabi ni Yami na aalis man siya subalit gagawin niya ito upang magpalakas at mamuhay sa buhay na gusto niya. At dagdag pa niyang kapag maging shogun na itong si Ryo, babalik siya dito upang bisitahin ng kanyang kaibigan. Kung saan masaya naman itong si Ryo para kay Yami at napawikang maghihintay daw silang dalawa ni Ichika.
At heto na nga mga lods, ang pinakamaangas na pwede mong suotin sa Christmas party ngayong December, ang Speed Kingdom t-shirt. Isa ka ba sa fan ng Socrates family? Ito na yung chance mo para maging member ng Speed Kingdom. Well, ang front design natin mga lods, ang Black Clover na kulay purple na mas pinagandahan natin. At syempre, ang back design, ang Speed Kingdom na sobrang simple subalit napakaangas. Maangas talaga to mga lods dahil ito ang palagi kong sinusuot lalo na kung pupunta ako sa mall or vacation dahil hindi lang maganda at simple, lumilitaw talaga ang tunay na kulay. Available ang design na ito sa ating Shopee store at TikTok shop. Ang link ay nasa comment section. Pagkatapos, bumalik ang eksena kung saan nagpapasalamat si Yami kay Ryu at ipinakita ang napakalaking ekas na sugat sa dibdib na makikitang punong-puno ito ng dugo at matindi talaga ang pinsalang natamo ni Captain Yami. Mas lalong pinagpapawisan itong si Ichika sa sobrang pag-aalala dahil sa napakalalim na sugat ni Yami. Kaya kinuha niya ang bagay na ibinigay sa kanya ni Ryo dahil inihabilin sa kanya na kapag magkakaroon ng emergency, gusto ni Ryo na ibigay ito ni Ichika kay Yami. Ngunit nagulat itong si Ichika sa kanyang nakita dahil ang binigay pala ni Ryo ay ang Demon Soul Pill, ang Demon God Drug na siyang dahilan kung bakit nawalan siya ng kontrol at nagawa niyang malipol ang kanyang buong angkan. Nagtataka si Ichika kung bakit ibinigay ni Ryu ang bagay na ito, kung saan huminga ng malalim si Captain Yami dahil naunawaan niya ang message na gustong iparating sa kanya ni Ryu at kinuha ang Demon Soul Pill sa kamay ni Ichika. Kaagad kinain ni Captain Yami ang Demon Soul Pill at pangiting sinabi na alam niya ang ibig sabihin nito. Gustong iparating sa kanya ni Ryo na kaya niyang i-handle ang kapangyarihan ng Demon God. Biglang nag-iba ang pakiramdam ni Captain Yami matapos nitong kainin ang Demon Soul Pill na parabang tuluyang nawalan ng lakas si Yami kaya mas lalong nag-aalala si Ichika. Ngunit unti-unti ngang umapaw ang mana sa buong katawan ni Yami at ipinaliwanag na ang Demon Soul Pill ay medyo mali ang understanding ng kanyang ama kung paano ito gagana dahil hindi pala binuboost nito ang pag-udyok sa pagpatay kundi pinapa-all out and go berserk ang physical abilities ng tao at nawawalan sa katinuan. Kaya wala ni isa sa Yami clan ang kayang kontrolin ng ganitong klaseng kapangyarihan na makikitang umapaw ang napakatinding dark magic sa buong katawan ni Captain Yami kaya sobrang nag-aalala si Ichika dahil kakaiba ang biglaang pagtaas ng yoryoko nito na ayon pa niyang rising explosively and boasting his power to heal. Biglang dumilat ang mga mata ni Captain Yami at ramdam talaga niya ang matinding kapangyarihan to the point na lumabas ang kaugatan sa kanyang muka at sinabi niya na what if magagawa niyang mapanatili ang kanyang katinuan. Pagkatapos ipinakitang nagawang mabutasan ng Lucius clone ang prison hunting ground na ginawa ni Vice Captain Nak na siyang ikinagulat ni Ichika nang naramdaman ang presence ni Lucius Socrates. Nagsalita ang Lucius clone na wikang hindi pa daw niya nagawang batiin ang babaeng kapatid ni Yami dahil malaki daw ang utang niya kay Yami, kung saan binati nga ni Lucius si Ichika ng pag-say hello sabay ang mabilis na pag-atake at buti na lang kaagad itong naiwasan ni Ichika kahit buwat-buwat niya ang kanyang kapatid. Subalit masyadong mabilis itong si Lucius dahil kaagad itong nag-follow up ng atake at nag-say goodbye kay Ichika at alam naman nating lahat ng mahahawakan ni Lucius ay mapapasay goodbye talaga dahil sa soul magic na kayang mag-purify ng devil power to incarnate devils in humans. Napadilat ang mata ni Ichika dahil balak siyang hawakan ni Lucius at mukhang wala siyang kawala sa pagkakataon na ito dahil hawak-hawak niya ang kanyang kapatid, ngunit nagulat na lamang siya nang nakita ang kamay ni Captain Yami na gusto siyang hilain at naalala ni Yami na noon ang tanging magagawa lang niya ay ang buhatin ng kasalanan ng kanyang kapatid. Hinawakan ni Captain Yami ang noo ng kanyang kapatid, bagay na ikinagulat ni Ichika dahil parang nagkakaroon ng reminisce nung sila ay mga bata pa. At heto na nga mga lods, Yami Sukihiro, The Awakening Moment, unleashing a dark magic slash towards Lucius Socrates habang pinoprotektahan ng kanyang batang kapatid na babae na si Ichika. Napadilat ang mata ni Lucius nang tumama ang dark magic slash ni Captain Yami at malala ang inabot ng clone dahil in just a moment, siya ay na one hit. Pangiting sinabi ni Captain Yami na this time siya na ang magpoprotekta kay Ichika kung saan lumabas ang pag-little baby sister ni Ichika sa moment na ito.
At gusto ko lang sabihin mga lods na this chapter ay sobrang ganda talaga, sobrang galing ng author mga lods gumawa ng lines at eksena kung saan nagkakaroon ng mixed emotion ng mga mambabasa. Dito talaga ako nagagalingan kay Yuki Tabata. Ang paggawa ng mga ganitong klaseng eksena, naaalala ko tuloy nung nireview ko ang life story ni Nak at Morgan na sobrang ganda. At gusto kong kunin ang pagkakataon na ito mga lods upang magpasalamat dahil malaki talaga ang pasasalamat ko sa inyong lahat, lalo na sa mga Black Clover fans na siyang unang sumuporta talaga sa akin nung nagsisimula pa ako. Dahil ngayon, nasa 100k subscriber na tayo mga lods. Malayo na ang narating natin, lalo na sa pagsasalita ko. Hindi man perfect tulad ng iba, at least masasabi natin good. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga lods. Kaya huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!